It's hard, ah. Yeah. Oh, this is the one. Like Ganito yun, no? Yung kinukuha nila. Yung nasa loob ng buto ng African coconut. Kinakain din pala yun. Magandang araw mga kabayan. Kahapon nga pala, nagpunta uli ako doon kila Benjamin. Kaya nga lang, nung pagdating namin doon, meron sila mga ibang bisita. Kaya hindi agad ako nakapag-video. Nung sabi niya, mga kamag-anak daw niya yun, saka lang ako nag-video. Dahil medyo matagal na, ayoko pang mag-video. Baka magalit yung mga ibang tao eh. Ngayon naman nga pala, hindi naman siya yung binigay sa akin ito yung karkadi. Sa atin ang tawag yata nito rosel, kaya lang sa atin hindi ginagawang tsaa. Yung rosel ginagamit yata pansigang dahil maasim nga eh. Ang lasa nito pagka ginawang tsaa, lasang sampalok. Ito daw yung mga na-harvest nilang mga sorghum. Pinapatayo muna nila bago nilalagay sa bodega. At ito naman, yung mga sesame. Pinapatuyo din nila. Bago nga pala nila isako yung mga sorghum, nililinisan muna nila. Ito pala yung sorghum. Ayan o. Ang nakita kong ginagawa nila diyang luto, parang lugaw. Madalas sa pagkain niya nung isang cleaner namin ganyan. Sorghum pala yon. Noong papunta nga pala kami dito, may nadaanan kami nagbebenta ng pakwan. Bumili si Benjamin ng isa. Ito naman yung para sa akin. Parehas lang ng pakwan natin. Ito naman yung pagkain namin ngayon. Munggo, ito yung munggo. Ganito pala nila kung lutuin yung munggo. This munggo. Sila pala kung magluto ng munggo, nilalagyan nila ng peanut butter. Sa kanila ang tawag nila doon yung ginat paste. Kaya pala kako iba yung lasa. Mas lasa yung mani. Pwede na daw yung mga kamuting kahoy nila eh. Balak niya akong bigyan eh. Kahapon daw kumuha sila. Ito malunggay. Kaya lang parang bata pa tong malunggay niya. Mukhang hindi pa namumunga. This one moringa. It's already bringing fruits or not yet? Not yet. It's still Which one? The cassava? Yeah. We have that one. We call it kamuting kahoy. Kamuting kahoy in our language. You know, Babido, this our soil is very nice, but problem of cow. The cows, Cow huh? and goat. Yeah, you see, I make the thing. When you live out some home now, they don't have. They don't have it because cows and the stuff. Cassava. Yeah. Kamuting kahoy. Yeah. So it's very nice one. Yeah. Kamuting kahoy. Marami na rin bunga tong lalok po. Ayan o.
Mga ilang linggo pa daw yan, pwede na. Yung ganyan, hindi pa daw pwede yan. Mag-iiba yung kulay niyan. At yan nga palang lalop na yan. Hindi ko alam kung bakit tinawag yan na desert dates. Sa English yan, desert dates. Pero hindi naman sa desert tumutubo yan. Sa mga ganitong lugar tumutubo. Pero ang tawag nila niyan, desert dates. Yung bunga kasi niyan, kapag kayo nag-brown na, para din siyang dates. Kaya siguro tinawag na desert dates. Meron silang kinakain dito na buto daw yan nung African coconut. Ayan, oh. This the seed of the coconut, ah? Yeah. Mm. Nanguha sila marami, oh. Kinakain din pala nila yan. But it's hard, ah? Yeah. Oh, this is the one. Mm. Like it is collect. Give me a piece. Even you will test when you Kaya lasa nito. Tastes like the one inside our coconut. Ito yung gustong-gustong magpa-picture eh. Itong bata na to. Pinasa baba. Ayan. Ganyang karami kung mamunga yung African coconut nila. Oh. Napakarami. Pero yung African coconut nila na yan, hindi kagaya niya nung nyug natin, yung buko natin, na kapag biniyak, merong sabaw sa loob. Yan, ang laman yan, 3 malalaking buto lang. At yung pinakabunot niya, ganun lang ang laman yan. At ito nga yung mga buto niyan, ito mga tuyo na. Sa loob ng African coconut na yon, mayroon 3 butong ganito. Ito, biyak na to eh. Basta 3 ganyan yung nasa loob nun. Yung pinakabunot niya, kinakain din nila yon. Yung parang pinapangus nila, sinisip-sip. Ganun lang yung ginagawa nila dyan, sa bunga niyan. At yun namang yung mga maliliit pa, yung seedlings, yung kumbaga sa kawayan, yung labong. Yung maliliit pa lang, kinakain din nila yon. Ang tawag naman nila doon, rock. Give me one more. Ganito yon, no? Yung kinukuha nila. Yung nasa loob ng buto ng African coconut. Kinakain din pala yon. Ganun nga yung lasa. Parang yung nasa loob ng nyug. Ng nyug na magulang na. Merong namumuo sa loob nun. Ganon yung lasa. Papaalam na ako eh. Makikipag-check-in pa yung mga bata. more. Ito pa. Bye-bye. Tatlo kami sa motor ngayon. Akati daw muna yung chewin daw niya.